ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa kay gayon ni ana didto sa Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus mihapa siya sa iyang atubangan. Nagpakiluoy nga nagingon, Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako. Kanya gihikap siya ni Jesus o giingnan, buot ako. Mamaayo ka. Diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Jesus. Ayaw kini isukilon kang bisan kinsa. Kundi lakaaw dayon ngadto sa pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moses aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan mikaylap hinuon ang pag-ayo. Ang maayong balita may tungod ni Jesus. Ug daghang mga tawo nangadto aron pagpamati kaniya. Ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga waaw ug didto nagampo siya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Please be seated. Magandang tanghali, bayan. Nabusog na ba kayo? So ngayon, pag-usapan natin bago ako magpatuloy sa 7 bullets of the wound of ignorance. Dito muna tayo sa experience ko kahapon. Isa sa mga ina-exercise ko kahapon ay isang 31 years old lalaki. No? Mga 2 months na pinaprocess natin dito. At nung pagrating na dito, bigla lang sisigaw siya. Conscious naman siya. Pero sabi niya, hindi niya po ito mapigilan. No? At sabi ng nanay niya, ito yung problema ko, Father, dahil grabe yung katamaran niya. Kahit sa pagligo, hindi siya naliligo. Yung mga usual na gawain ng isang binata, doon lang siya, laging natutulog. Sa kanyang kwarto, hindi lumabas. Hindi nga tumulong sa mga gawain sa pangbahay. At itong batang ito ay 8 years na po yung kanyang mental illness. At pinadala na siya sa mental hospital. Grabe na yung psychosomatic niya. So, yung mga psychiatrists makatulong. Yung mga psychologists makatulong po. Yung medical treatment, makatulong po yun. Dahil hindi lang tayo spiritual being, but psychological and physical one. So itong binatang ito ay addicted to online gamings, no? Dota. And then ito yung historical background niya. Dahil pinasulat natin sila ng narratives. No? Itong sinishare ko sa inyo, ginagather natin ito dahil gagawin natin itong aklat. And then galing na sila sa doktor. More than 800,000 na po yung naggasto nila. At bigla lang siyang sisigaw sa loob ng simbahan. Taga-Sugbo sila. And then, ganun pa rin. Walang improvement. Kaya pumunta na sila sa mga espesyalista. So, nakakita sila sa Facebook, sa YouTube channel natin. So, dumadalaw sila dito. No? At ang nangyari, mga kapatid, sabi ng nanay, problema ako sa anak ko, Father. Yan na yung storya mo na eh. Nakikinig ako sa kanya, nag-react yung anak niya. Ito yung storya ko, Father. Hiwalay kami sa una kong asawa. And then, kapag mag-react yung anak niya, dito, gagalaw lang ng kusa yung kanyang throat, yung bituka niya.
sisigaw. At yung revelation ng demonyo, hindi naman tayo maniwala sa demonyo, pero yung revelation ng demonyo, alam nyo, magkapareho sa sinabi ng mga albularyo. Dahil marami na silang ninapitan ng mga albularyo. Sabi ng albularyo, kinecurse siya sa inuutangan niya. Kaya kautang siya dahil sa addiction niya sa online games, sa Dota. Bata pa siya nito, no? Yung addiction niya ay matagal na sa Dota, online games. So nangyari mga kapatid, yun ang sabi ng albularyo. Dahil yung albularyo, alam nyo, makausap nila yung mga evil spirit. Ano yung rason, ano yung simula sa kanilang demonic oppression. Makausap nila. Bakit? Open yung psychic abilities nila. So alam nila, ano yung entry points ng demonyo. Alam lang nila, pero hindi nila alam paano ma-close yung mga entry points ng demonyo. No? So yan po, mga 8 albularyo na po, pinupuntahan nila. At nalalaman ng albularyo, na may ginalaw ka na babae. Totoo naman, no? At isa yun sa mga rason, di ba? Kinikurse siya sa may inutangan niya dahil sa online Dota, marami siyang utang. Pangalawa, merong babae na ginalaw niya at hindi niya yung ginagampanan yung responsibilidad niya. So yun na ang nangyari. So sabi ng mga albularyo, kinikurse kanila. During exorcism, yun ang sinabi ng demonyo. Dahil sa utang mo, nung bata ka pa, binata pa naman siya ngayon, nung 17 or 20 years old ka pa. Yun ang revelation ng demonyo, katulad ng sinabi ng mga albularyo na nilapitan nila. At ito yung nangyari mga kapatid. At sabi ko sa nanay, i-pray din kita. No? Maliban sa anak mo, i-pray kita. So, first time na pray ko yung nanay. Pero most of the time, ang pinipray ko lang yung anak. Konektado pala sa nanay. No? Nung pinipray kong nanay, grabe, nag-react ang nanay. Sumigaw bigla. At hindi lang sumigaw, nanginginig pa ang buong laman niya, buong katawan niya. Hindi lang nanginginig yung buong katawan niya, pati na yung bituka niya gumagalaw ng kusa. No? At ngayon mga kapatid, malaki na po yung improvement. Alam nyo, sabi ng demonyo during exorcism, tell me your number. Ang exorcism kasagawa ng direct command sa demonyo. Tell me your number. Sabi ng demonyo, marami kami sa katawan niya. Kami po yung ginagamit ng babae na ginalaw niya. Ni-reveal ng demonyo yung kabalastugan niya. Hindi ko naman alam. Tinanong ko siya after exorcism, totoo ba yon? Yes, Father. Mag-ingat kayo sa mga babae ninyo, ha? No? At lalaki. They will manipulate you if they are occult practitioners. No? So ngayon, mga kapatid, pati pala yung nanay. May demonic obsession and oppression. At alam nyo, tuwang-tuwa yung nanay. Bakit? Ano yung improvement ng kanyang anak? Siya na mag-lead sa rosary. Siya na ang gigising ng nanay. Grabe yung changes sa kanyang behavior, sa kanyang attitude, sa kanyang disposition. No? Alam mo, Father, na-amaze ako sa anak ko. Hindi ito ganito. Most clean na. Totoong binata na. At yun po yung kasiyahan ng nanay. Alam nyo, yung nanay, umiyak sa harapan ko. Dahil yung improvement ng anak niya is great. No?
At alam nyo, more than 2 months na kaming nagsasama sa kanila. So ito ito yung challenge ko sa inyo Healing is not instant. Most of the time. No? Sabi ni Papa Francisco, ito yung sabi ni Papa Francisco po. Ang ganda ng sinasabi niya. Sabi niya, the church is a field hospital and healing requires time. Huwag kayo magbadali Healing requires time, patience, medicine. So dito sa amin, hindi namin sasabihin, wag na kayong pupunta sa doktor Hindi. Go to your doctors. Listen to their wisdom. Nandito yan medicine, prayer, and accompaniment. So yan ang ginagawa namin dito. Accompaniment namin sa mga, mamaya may exercise pa ako, mga 5. No? Itong i-exercise ko, mga high rank. Mamaya, no? Pasensya na kayo ipagdasal nyo ako mamaya, papasok na ako sa exorcism room. Nung isang araw, nasuntok ako dito sa ko. Muntik na akong ma-knock out. Ang lakas dito po. Ang sakit pala matamaan ka dito. No? Babae. Madre pa. Contemplative nun. Grabe, no? Walking possess ang madring ito. No? Satan is real. No? Satan is real. Walang pinipili yung demonyo. Siguro hindi ka hinaharas extraordinarily, pero we are harassed most of the time in ordinary circumstances. Amen? Ngayon, while nakikinig ako kahapon, ang saya-saya po ng testimonya ng nanay. No? At sabi ko sa'yo, nag-react ka rin, Nay. Akala ko yung anak ko problema, Father. Pati pala ako. Dahil sa bata pa siya, Father, panay, dala ko siya sa mga ukol ng mga tao. Panay ako makikinig sa mga manghuhula. Lalo-lalo na ngayong New Year, yung mga manghuhula ay lalabas sa Corina Sanchez. Lalabas. At doon na tayo magbabantay sa kanilang mga sinasabi. Pero take note ito yung sinasabi ni Father Chad Rafferty. Not all manifestation are demonic. Kung sisigaw na yun, automatic na demonic ba yun, Father? Hindi. Kaya nga, may team ako. At yung team natin ay makatulong sa akin. Kung ako lang mag-isa, ilan lang yung ma-entertain ko, di ba? So sila ay makatulong sa akin to discern more. No? Dadalhin nyo dito, nag-wild na, buang di ay, kailangan ng psychologist yan, psychiatrist yan, no? Kahit buong araw pa tayo mag-exercise sa kanya, iinom yan ng holy and exercise water. Kapag hindi siya iinom, mapapaso siya sa holy, yan na po. Hindi na po yan natural. Hindi na din yan purely medicinal or psychological. Gaming addiction, trauma, and moral guilt. Yun, yung moral guilt niya. Dahil hindi niya sinagot yung kanyang moral responsibility sa kanyang babae. Doon nagsimula. Yung fear niya, yung trauma niya will lead him psychosomatic symptoms. So kaya nga, yung deliverance natin, kami dito, ini-encourage namin for spiritual processing, psychological processing and counseling. No? I-recommend namin sa mga psychologists, yung mga hindi nakatulog, wala namang reaction dito, go to the psychiatrist, go to the doctors. Dahil meron silang mga specific medicine sa ganyan. No? Kami wala. Kung may demonyo ka, dito kayo. No? Kung wala ka namang demonyo, bakit i-exercise ka, di ba? Pero yung deliverance, makatulong po kahit hindi ka possess. Dahil yung demonyo pala ay mag-influence sa atin, not just possession.
but obsession. Yung ating isipan. Mamaya, i-share ko po yung ah, 4 Ds of the strategy of demons. So, ito po ang sabi ng mga church fathers natin. Fear, healing is integrated. So dito, it is integral. Hindi po ito spiritual lang na healing. It is integrated. Medical, kaya may doktor tayo. Kahapon sila dito. Nag-serve sila yung mag-asawang Dr. Halad, no? Ang ganda ng apelido nila, Halad. Very meaningful sa kanilang buhay. Halad, offer. No, they offer their time here. May clinic sila dito. Healing is integrated. Kaya may doktor tayo. Wala pa kaming psychologist, pero ang diocese may psychologist. Sa parokya natin sa Baclayon, sa Immaculate Conception Parish, merong mga psychologists doon. Sa Pagpakabuhi Center. So kaya integrated medical, psychological, and spiritual. Hindi pwede na spiritual lang. Hindi pwede nag-pray lang tayo. Go to the doctor also. So dito, fear must be replaced by truth, prayer, and peace. Dahil natatakot tayo sa demonyo, di ba? Kaya nga, tinuturuan namin kayo. Buong umaga po, nagsasakripisyo yung team natin. Magsimula tayo alas 8 ng umaga para yung takot ninyo mapalitan ng katotohanan. Amen? At kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo. Kayo na ang mag-deliverance from time to time sa mga anak ninyo na may problema. They were deliverance from negative thoughts, negative emotion, negative perception. Wow. And then all of us will receive and embrace the sacraments. Nandito na si Father Martin, magpakumpisal siya mamaya. Isa pa yung pari, kukuha pa tayo ng isa para dalawa sila magpakumpisal mamaya. Only the grace can give us order and peace. No? God heals through light. Paano tayo pagalingin ng Panginoon? God heals through light, order, and peace. Never through fear, never through confusion, never through obsession with evil. Puno ka ng negative na pag-iisip, paano ka gagaling dyan? Makikita mo yung katabi, negative yung isipan mo. Paano ka maka-obtain ng peace of mind? Di ba? So, I repeat, God heals through light, order, and peace. Never through fear, confusion, or obsession with evil one. So, dito na tayo sa pangalawa.